Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Libra, we have Healing Chaos. Ayan. So, napakaganda nito. Kasi, kumbaga, kung meron man mga kaguluhan, meron mang chaotic situation, challenging situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo, Libra, now is the time that that will be healed. Now is the time that magiging kalmado rin ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. 'Di ba? Kumbaga gagaling ang inyong sitwasyon. So we also have trust, no? At magtiwala din kayo. Magtiwala kayo sa sarili mo. Magtiwala ka sa kakayanan mo. Magtiwala ka sa power mo, no? Sa power mo na kung ano man ang gulo sa buhay mo, ano man yung mga difficult times na pinagdadaanan mo, yan ay makakayanan mo, malalagpasan mo, masusolusyonan mo. And also, trust in the divine. Okay? Trust in the guidance of the divine. Kasi lagi ka naman pinapadalhan ng universe ng gabay. No? So, ang importante lang na mag-tuning ka sa soul mo. Diba? Mag-tuning ka sa intuition mo. Kasi diyan dumadaan yung gabay ng universe para sa iyo. Okay? Para ma-access mo to at matulungan ka. No, makita mo kung saan ang tamang path na patutunguhan mo. Okay? Para ma-solve lahat ng mga problema mo, maging mas maayos ang buhay mo. So, we have action. All you need to do is to take action. Diba? Kasi, let's say for example, meron kang magandang plano, naiisip mo na ganito ang gagawin ko, ganitong approach ang gagawin ko para ma-solve ang problema ko. But if you're not going to take action, ay di wala din. Diba? Nasa isip mo lang yon. So, yung problema, it will continue to be there. It will continue to multiply. Mas dadami pa yan kasi hanggat hindi mo na-address ang problema, mas lalong magiging komplikado, mas lalong mag-a-attract pa yan ng mas maraming problema. Kaya kapag meron ka ng napagdesisyonan mo na, napag-isipan mo na kung ano ang magandang gawin, then do it. Okay? Do it. Gawin mo na. Simulan mo na agad. Okay? Para na yan ay masolusyonan na. So, we have freedom. Ayan. So, this is good. Maaring this is your Independence Day na din. No, Libra. Maari ng iba sa inyo rito in the past. Baka kayo ay ang tawag dito, maaring kayo sunod-sunuran lang sa kung kanino man, maaring kayo ay maaring kayo ay umaasa lang sa kung kanino, diba, na sila yung magdedesisyon para sa'yo, or pwede kasi na you are being your life is being run by other people, diba? Maaring na-trap kayo sa isang sitwasyon na, alam mo yun, mapipilitan kayo maging sunod-sunuran for whatever reason. But maybe ganyan kayo in the past, but now things are going to change and you are going to reclaim your power, you are going to reclaim your freedom. So which is good. Kasi magkakaroon na kayo ng kapangyarihan over yourself. Muli, 'di ba? So what else? So we have surrender to passion, ability to get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. Okay? Para naman, diba, magawa mo na rin kung ano din yung gusto mong gawin. Para na rin magawa mo na din, ma-enjoy mo na din yung mga bagay na you've never had a chance to enjoy kasi maaring, yun nga, sunod-sunuran kayo sa sinasabi ng kung sino man. Diba? Kasi nga, kung pinapatakbo ang buhay mo ng someone, so susunod ka lang sa gusto niya. And maybe, yung passion mo, yung interest mo, yung mga talents mo, parang hindi mo na rin yan nai-enjoy. Kasi maaring hindi yan ang focus no, kung sino man ang nagpapatakbo ng buhay mo, hindi ba? So, we have surrender frustration. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or resolving a block is to take a deep breath or take a breath. Center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly.
That's very true. Diba? Kaya, surrender to frustration. Kasi, kung aalagaan mo yung frustration dyan sa puso mo, walang mangyayari. Mas lalo ka lang mabibwisit, mas lalo ka lang maiinis, mas lalo ka lang magiging low vibe. Kasi that will attract more of things na po pwedeng ikaka-frustrate mo. That will just attract more of things na mas lalo mong ikakabwisit. 'Di ba? Kaya, let it go. Okay? Dissolve it. Dissolve that frustration. And instead, mag-focus ka sa pagbabalik ng sentro sa sarili mo. 'Di ba? Hingang malalim. Take a deep breath. 'Di ba? Focus on yourself. Tune in, no? Mag-tune in ka sa sarili mo, sa soul mo, yung ganon. Okay? Yung parang iisipin mo yung sarili mo. Isipin mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. 'Di ba? Kasi, if you are going to be trapped sa frustration mo, wala kang mapupuntahan. Hindi ka uusad, hindi magi-improve ang sitwasyon mo. Kasi negative will attract more negative. 'Di ba? So, frustration is a very negative energy. At mas marami ka pang kung yan ang iisipin mo. 'Di ba? May stuck ka, you won't be able to move forward in your life. Kasi mas lalo kang maiinis. 'Di ba? O pwedeng frustrated ka sa sarili mo, or frustrated ka sa isang sitwasyon, or frustrated ka sa ibang tao. So, regardless kung kanino ka feeling frustrated, yan ang hihila sa'yo pabalik. Yan ang hihila sa'yo pababa. So, what else? We have surrendered your fear of intimacy. You are ready to let love in. Compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. 'Di ba? Maaring takot. 'Di ba? Baka kasi nanggaling ka sa isang sitwasyon na failed relationship. Yung ganon. So, kaya siguro nagkakaroon ka na ng fear, 'di ba? Na what if, 'di ba? Yung next relationship mo, napapasukin mo, ganun uli. 'Di ba? Mag-fail uli, 'di ba? So, maaaring kaya takot ka na magbukas ng puso mo. Takot ka na pumasok muli sa isang relationship because of that fear. 'Di ba? Or maaaring pinagdududahan mo yung sarili mo. 'Di ba? Na tama ba yung ginawa ko in the past? Ano ba ang kulang sa ginawa ko? Yung ganun, no? Kasi baka meron ditong tawag dito, meron kang feeling ko dito, hindi lang isa yung relationship na nag-fail dito. Maybe, let's say for example, for some of you lang hindi ito para sa lahat. Baka ang iba sa inyo, kunyari, this is your second relationship. And the same thing, 'di ba? Ganun pa rin. Ganun din ang nangyari sa'yo. Let's say for example, sa first relationship mo. Tapos sa second relationship mo. Parang ganun din ang kwento, ganun din ang istorya, ganun din yung storyline, kumbaga. Same situation. So, ngayon, maaaring pag pinagdududahan mo na ngayon ang sarili mo, marunong nga ba talaga akong magmahal? 'Di ba? Ano pa yung kulang? Ginawa ko naman ang lahat. 'Di ba? So, maaaring there is a pattern, 'di ba, na nangyari. Ano ba yung pattern mo? 'Di ba? Yun ang maaaring kailangan mo din pag-isipan. 'Di ba? Ano ang nangyari in the past? Ano ang sa tingin mo pagkukulang mo? Or ano yung mga bagay na siguro nasobrahan mo naman? 'Di ba? So, come to think of it, para na sa susunod, no? Sa susunod, kapag na-figure out mo siguro 'yan, mas magiging excited ka to open up your heart. 'Di ba? For a new relationship. Kapag na-figure out mo kung ano ang problema, kung ano ang sobra at ano ang kulang, para sa susunod mong relationship, maybe you will be excited to enter a new relationship because alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? Ano yung babawasan, ano yung dadagdagan, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.